Hello mga tol, may kumakalat na naman sa Facebook. Nakukunin daw ni Casimero bilang sparring partner si Tank Davis. Sa mga post na ganyan mga tol, huwag kayong masyadong nagpapaniwala. Isang world champion si Tank Davis. Pay-per-view superstar na yan sa Amerika. Sino ba kasi ang nagpauso niyan mga tol? Siguro marami ang nakapanood dun sa pabirong sinabi ni Casimero na kukunin daw niya si Tank Davis na sparring kung makalaban niya si Inoue. Alam niyo naman na palabiro si Casimero mga tol. Tapos yung iba, sineryoso yung sinabi ni Casimero. Bago niya makuha si Tank Davis bilang sparring partner, kailangan muna dyan ng kontrata. Hindi basta-basta may pag-sparring si Casimero kay Tank na walang kontrata. May bayad yan mga tol. Saka hindi biro ang bayad kay Tank Davis, malaki po ang bayad yan. Pero malinaw yung sinabi ni Casimero doon, kung si Inoue na ang makakalaban niya. So ang tanong ngayon, makakalaban pa ba ni Casimero si Naoya Inoue? Pwede pa naman niya makalaban si Inoue mga tol kung may kukuha kay Casimero na malupit na promoter. Kung may bagong promoter na si Casimero, itatapat ulit yan sa mga contender. Hindi pa agad itatapat yan kay Naoya Inoue. Ngayon pa naman may balita na 2 laban na lang si Inoue sa Super Bantamweight Division. Ayon sa naging interview ni Bob Arum noon, 2 laban na lang si Inoue sa Super Bantam. Kung maging 3 man yan, di natin alam kung sino yung isang kalaban. Kasi malamang isa si Murodjon Akhmadaliev sa listahan ni Inoue. So kung aakyat na si Inoue sa featherweight division, sigurado mga tol bibigyan ni Bob Arum ng mga champion ulit. Maraming hawak si Bob Arum na champion sa featherweight. Pwede niya lahat yan itapat kay The Monster Inoue. Kaya bago makalaban ni Casimero si The Monster Inoue, kailangan muna ni Casimero na matinding promoter ngayon. Kung sakali man naakyat na si Casimero sa featherweight division, kailangan pa rin niya lumaban sa mga top contender. Hindi katulad kay Inoue na pwede na agad lumaban sa champion yan dahil undisputed champion. Kasi meron silang tinatawag na super champion. Kapag undisputed ka na, kung sakaling aakyat ka ng division, pwede ka agad maging mandatory. Samantala si Casimero kung pupunta yan sa featherweight division, dadaan muna sa butas ng karayom yan. Lalaban muna sa mga top contender para maging mandatory sa champion. Okay mga tol, sa ibang banda naman, ngayong October 26, bakbakan po ni Jack Catterall versus Regis Prograis. Matatandaan na talo si Regis Prograis kontra Devin Haney. Unang talo ni Regis Prograis kontra Josh Taylor, pangalawang talo niya kay Devin Haney. Samantala si Jack Catterall, nagkaroon lang ito ng isang talo kontra Josh Taylor. Dikit pa ang laban noon at kontrobersyal. Nagkaroon ng rematch at natalo na si Josh Taylor sa rematch. Kaya ngayon si Jack Catterall ang matindi sa super lightweight division. Kung sino ang manalo dito mga tol, malaki ang posibilidad na labanan na ito Teofimo Lopez. Kaya abangan natin ngayong October 26, magandang bakbakan po yan.